Kailan ka ba huling nangumpisal? Baka matagal-tagal na nung huli kang lumapit sa pari para mangumpisal. 5 taon, 10 taon na. O baka nung nag-first communion ka pa, yun yung huli mong kumpisal. 30 taon ang nakaraan. Mga kapatid, kailan ka huling nangumpisal? Ngayon ay panahon ng Kwaresma. At ngayon yung napakagandang panahon para magbalik loob. Yan ay yung patuloy na panawagan ng Diyos sa atin sa loob ng 40 araw nating paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ng pangungumpisal, nabubuo uli ang nasirang relasyon natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng pangungumpisal, nabibigyan tayo uli ng panibagong pagkakataon. Marami tayong dahilan para hindi mangumpisal. At minsan, yun yung namumutawi sa atin. Natatakot tayo, baka hindi tayo mapatawad dahil mabigat yung nagawa nating pagkakasala. O iniisip natin, hindi natin kayang magbago. Nandun na tayo sa luma nating buhay at yun na tayo. Pero alam natin, sa kwento ng alibughang anak, nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Yung ama, nag-aantay sa kanyang anak araw-gabi sa may pintuan ng bahay. Sa pagdating ng kanyang anak, nag-aantay na isang araw, babalik at babalik yung kanyang anak para makasama at makapiling ulit niya. Mga kapatid, bumalik tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagkukumpisal. May 5 hakbang sa pagkukumpisal. Una, yung pagsusuri ng budhi. Ito yung una at mahalagang bahagi ng kumpisal kung saan inaalala natin, sinusuri natin, sinisiyasat natin yung ating puso, yung ating kalooban. Tinitingnan natin yung mga nagdaang araw, buwan, taon sa mga pagkakasalang nagawa natin labag sa Diyos at labag sa kapwa natin. Kapag tayo ay natapos na magsuri ng budhi, na andito na yung pag-amin natin, paghingi ng tawad natin sa mga kasalanan, yung pagsisisi natin. Pinagsisisihan natin yung ating mga nasabi, pinagsisisihan natin yung ating mga nagawa, pinagsisisihan natin yung ating maling asal. Pangatlo, ito yung paglapit na sa pari sa kumpisal. Yung pagkukumpisal ng mga kasalanan. Siguro yung iba sa atin, ito yung mahirap na bahagi. Yung tahasan mong sasabihin sa pare, ano yung mga kasalanang nagawa mo? Direkta mong sasabihin sa pare, ano yung mga pagkakamali mo? Pero ito yung mahalagang bahagi ng kumpisal. Yung pagsasabi na tayo ay nagkasala. Pang-apat at mahalagang hakbang sa kumpisal ay yung paggawad sa atin ng absolution o yung pagpapatawad. Ito'y sa pamamagitan ng mga salita ng pari na paggawad sa atin ng simbahan, paggawad sa atin ng Panginoon ng kapatawaran. At pagkatapos noon, pang-5 at huling hakbang sa kumpisal ay yung paggawa natin ng ating penitensya. May sasabihin ng pare na gagawin natin pagkatapos ng kumpisal. At yan yung minsan magdasal, o gumawa ng mabuting bagay, o maliliit na mga sakripisyo. Bahagi ito para maitama natin yung maling naging ugali natin. Paraan ito para maibalik uli natin at maituwid natin yung nasirang pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Ito yung kumpisal. Mga kapatid, ngayon ay panahon ng Kwaresma. Tinatawag ka ng Diyos na mangumpisal. Huwag kang nang mahiya. Huwag kang matakot. Dahil may Diyos na handang tumanggap sa atin. Sa akin, sa inyo, may Diyos na handang magpatawad. Ano man yung kasalanan natin, dahil sa Kanyang labis na pagmamahal sa atin.